Ginawa pa kayong maniningil. O, di ba? Mga ugok talaga yung mga ola na yan eh. O, bakit kayong kayo sa inyo padadaanin? O, so ibig sabihin, hindi sila marunong maningil. Di po ba? Kasi kung marunong maningil yung mga yan, yung mismong nanghiram ang kanilang tatawagan o pupuntahan para singilin. Hindi ho yung kung sino-sinong tao na wala namang kinalaman doon sa utang. May nagtanong sa akin, "Good evening, sir. Share ko lang, madalas ko pong pinanonood yung topic nyo about online lending. Sir, may mga nagte-text po o tumatawag ng iba't ibang number para maningil. Ilan na kaming magkakaibigan na tinatawagan at tinetext dahil sa hiniram daw di umano ng isa sa kaibigan namin. Nakakapagtaka, di naman kami aware na ginamit ang number namin nung nanghiram. Ito po yung text sa akin. Gabi pa ang oras, sir. Good day. Kami po ay makikisuyo kay name CP number dahil dinamay kanya dito sa utang niya at siya mismo ang nagbigay ng personal information at CP number mo. Kaya kami ay humihingi ng dispensa kung nadamay ka dito. Hindi ka namin nais na maabala or maistorbo. Pakisabihan na lang po ang tao na ito na matutong magbayad ng kanyang utang para hindi ka po madadamay at mapadalhan ng demand letter sa iyong barangay. Pakisabi po sa kanya at nandyan ang kanyang number sa taas. Kung ayaw niyan nyo, mapahiya official page ng barangay nila, magbayad siya. Aantayin ko ang payment niya hanggang 10 PM. Maraming salamat po. Sir, wag nyo na lang pong mention yung name ng kaibigan namin na sinasabing nanghiram sa kanila. If okay lang po. Nagtataka po kasi kami dahil 5 kaming kaibigan niya ang tinatawagan at tinetext po. Sana sir mabigyan nyo kami ng payo anong maisasagot namin once natawagan ulit kami ng iba't ibang collection agencies representative daw gamit ang iba't ibang numbers. Thanks sir. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Una ho, pasensya na ho kayo sa boses ko kasi medyo under the weather po ako, sinisipon ho ako at inuubo. Okay, sagutin ho natin itong inyong katanungan, sabi niyo ho dito, marami hong nagme-message sa inyo at tumatawag na iba't ibang number, at naniningil, sinisingil kayo pero hindi naman ho kayo yung nangutang, yun hong kaibigan nyo daw ho hindi umano'y nakahiram. Okay, tapos hindi kayo aware na ginamit yung number nyo nung nanghiram. Okay, ganito po yan, kasi para ho maliwanag, simulan ho natin sa simula, kasi itong mga online lending apps po na ito, pagka ho ito di-download po ninyo, manghihingi ho yan ng permission. Okay? Hihingin ho ang permission niya na i-access po yung inyong phone book, calls, call logs, yung pong messages po ninyo, email, photos, videos, at saka yung social media. So yun ho yung hinihingin lang access. Kasi pag hindi nyo naman sila binigyan ng access, hindi ho kayo makakahiram. Okay, so bibigyan nyo ho, So pag nabigyan nyo na ho sila, ayan na po. Makukuha na ho, kumbaga, mahahack na yung inyong telepono, So ngayon, habang kayo ho abala na nagtatype po ng inyong information do sa nila, sa application form po nila, sila naman ho, yung nakaw ng nakaw dun sa mga information po ninyo. Okay. Ngayon po, pag na-type nyo na siyempre yung number po ninyo, ayan, padadala na kayo bigyan ng pera nyo mga yan. Lalo na pagka nalaman na yung number po ninyo, ginagamit nyo sa e-wallet. Okay, so padadala nyo kagad. Hindi nyo, alam yun. Hindi nyo alam na padadalang kayo ng pera. Hindi ho ipapaliwanag sa inyo kung magkano yung pinadalang pera Kung magkano yung na-approve
sa inyo, magkano yung interest rate, magkano yung processing fee, no? At kung yung unang due date or kailan yung due date, no? Papanlin lang nga po, no? So talagang hindi niyo malalaman, no, na matatawagan kayo. Okay, ganito ho 'yan. Pagka ngayon ho yung kagaya ho nangyari sa kaibigan niyo, no? Let's say hindi ho nakabayad. Ang gagawin ho niyan, no? Pagka hindi ho sumagot yung nanghiram, tatawagan ho niyan yung ninakaw nilang mga numbers dun sa phone book and even dun sa call logs. Okay? So, yun ho ang guguluhin yan. O, nakita niyo ho yung message sa inyo, di ba? Ito kasinungalingan to. Dahil daw dinamay kayo sa utang, no? Nung kaibigan deal ninyo, at siya daw mismo ang nagbigay ng personal information, kalukuhan nung malaki. Kalukuhang malaki po. No? Hindi ho yung nanghiram ang nagbigay ng ninakaw ho nila yung number ninyo dun sa phone book at saka sa call logs. Ganyan ho kawalang yayang mga yan. Ano po? Tapos, ito pang isa pang kalokohan, no? Kung ayaw daw ninyong maistorbo, no, sabihan niyo daw na magbayad yung kaibigan po ninyo, no? Ginawa pa kayong maniningil. O, di ba? Mga ugok talaga yung mga ola na yan, eh. O, bakit kayo sa inyo padadaanin? O, so ibig sabihin, hindi sila marunong maningil. Di po ba? Kasi kung marunong maningil yung mga yan, yung mismong nanghiram ang kanilang tatawagan o pupuntahan para singilin. Hindi ho yung kung sino-sinong tao na wala namang kinalaman doon sa utang. O di po ba? Tapos padadalan daw ho kayo ng demand letter. Bakit? O, tapos ito pa ang nakakatawa dito. Ito talaga nakakatawa. Yung demand letter daw ho, ipadadaanin pa sa barangay. O, di alam na ho natin. Walang kaalam-alam sa paniningil. O, di ba? Ang lagi nilang pinapanakot, nakita nyo ha, yan, magpapadala sila ng demand letter. Hindi naman nila alam kung paano ipadala yung demand letter. Hindi nila alam kung paano i-serve. Ang proper way po ng pag-serve ng demand letter, okay? It's either personal, no? Pupuntahan niyo yung yung kliyente, yung nakahiram na hindi nakakapagulog. No? Pupuntahan niyo sa bahay yun, papareceive niyo. Isa yun. Oh, yung traditional way, yung snail mail. Oh, registered mail yun. Pangalawa yun. Tapos, yung sa mga courier. Oh, pwede rin doon. Tapos, yung ngayon, kasi nga, meron na tayong e-commerce law, pwede nyo na padala yan through email. Oh, yun yung ways para magpadala ng demand letter. Bakit sasabihin nila, papadala pa nila yung demand letter sa sa barangay? O, di alam na na wala talagang kaalam-alam sa paniningil. O, di ho ba? Nak ng kamote kayong mga ola kayo. Puro kayo bobo. Talagang Tapos, pag hindi pa nakabayad, ipapahiya daw kayo sa official page. Ayan ho. Sigurado gagawin ho nila yan. Mga ugok yung mga yan eh. O, yan ho ang mga alam gawin yan. No? Shaming, public shaming. Ha? Tapos yung yung mangharas, mamahiya. Yan. Magmura. Yan ang mga gustong niyan, gawin yan, mangharas. Ng kamote. Oh. Walang ibang alam yan, kundi yun. Alam niyo ho kung bakit? Kasi scripted yan. Ang alam niyan, magbasa ng script. Pag wala na sa script, yan, mumurahin na kayo. Kasi hindi na nila alam yung gagawin nila eh. Hindi na nila alam yung sasabihin nilang susunod eh. Di ba? Ganito gawin nyo pagka tumawag ho ulit sa inyo. No? Sabihin nyo sa kanya na, pag hindi ho kayo kamo tumigil sa katatawag sa amin, i-report na namin kayo kamo sa National Privacy Commission. No? Kasi invasion of privacy yung ginawa nila. Kinuha nila yung numero nyo kanyo sa phone book nung kaibigan ninyo. Wala namang kamong pahintulot. Tapos sabihin nyo, i-report nyo din sila sa sa SEC. Diyan ipa-flash ko ho yung
yung mga email addresses po ng mga sangay ng gobyerno kung saan kayo po pwedeng mag-file ng complaint. Okay po, andyan po ang National Privacy Commission, nandyan po ang SEC din po, no? Securities and Exchange Commission, nandyan din po. Mag-file ho kayo ng complaint. Email lang naman ho yan, no? I-attach niyo ho itong mga screenshots, no, nung mga panghaharas ho nila, no? Kailangan hong i-report nyo ng in-report yan, no? Para ho, matigil yung mga kalokohan niyang mga yan, no? Ngayon, pakisabihan ho yung inyong kaibigan, no? Na pag-ipunan ho, no, at bayaran. No, bayaran niyo ho one shot lang. Kung magkano ho yung principal tsaka yung interest. Kasi nakaranas na ho siya ng ng harassment eh. Pagka ho yan, nakaranas kayo ng harassment, no, o panggigipit. Okay? Bayaran nyo na lang po yung principal tsaka yung interest. Pero isang beses nyo lang ho siyang babayaran. Kasi pagka nag-parcel kayo dyan sa mga yan, ay wala hong mapupuntahan yan. Sa interest lang mapupunta. Okay? Tapos po, pag nabayaran nyo na siya, mangungulit pa rin yung mga yan. Okay? Email nyo sila, tapos na ako. Pero mangungulit pa rin. Magpalit na ho kayo ng SIM card. Pero bago nyo ho isalpak yung bago nyo SIM card dun sa telepono ninyo, no? Tanggalan nyo ho muna ng access, no? Lahat ng mga online lending apps na inilagay dun sa cellphone. No? Kasi kahit ilagay nyo ho yung bago nyo SIM card, matatawagan pa rin kayo. Kasi ho, ang hinak po nila is yung telepono, hindi ho yung SIM card. Okay po? Maghanap po kayo ng mga tutorials po sa YouTube, Facebook, tsaka sa TikTok kung paano ho magtatanggal ng access. Okay? O kung i-reformat nyo ho yung telepono ninyo. No, hindi ko lang ho alam kung effective yung pag-reformat. Pero sa tingin ko, mas effective yun kasi i-reformat yung telepono eh. Di ba? Kaya lang, marami yung information na mawawala ron. Back to zero yun. Di ba? Pero yun, sa tingin ko, safe yun. Pinaka-safe yun at mawawalan talaga sila ng access. O, magagamit nyo na ulit yung cellphone nyo. No? Gawin nyo lang ho yan pagka nakabayad na kayo sa kanila. Okay po? Tapos, kung nakaranas ho kayo ng yung for example, cyber libel, yung pong bang ipinost po yung inyong picture na may halong mali siya. For example, scammer alert o andarambong o kung ano man sa social media, no? Mag-file ho kayo ng kaso sa kanya. Cyber libel po 'yun. No, maghanap po kayo ng abogado na po pwedeng tumulong po sa inyo. No, para ho masampahan sila ng kaso. Okay, kung hindi ho kaya pa ng pribadong abogado, pwede ho 'yan sa PAW. No, matutulungan ho sila ng PAW. Okay? Basta ho ganun, tumawag sa inyo ulit, sabihin niyo na pag umulit pa sila, no, ng pangharas sa inyo, kasi wala naman ho kamo kayong kinalaman doon sa utang eh. Singilin niyo kamo yung may utang. Huwag kamo yung ninakaw yung numero doon sa nangutang sa kanila. Ano po, niyo kamo, isusuplong niyo kamo sila or i-report sila sa National Privacy Commission at saka sa Securities and Exchange Commission. Maano ho yan, maa-alarma, titigilan ho kayo niyang mga yan. No? Tatagan niyo ho yung sabihin niyo dun sa kaibigan. Tatagan ho yung yung sarili niya. Kasi ang gustong-gusto ho niyang mga na yan, mga online lending apps, collector kuno na yan, isirain po yung yung pag-iisip ng kanilang mga kliyente. No? Ganun ho gusto niyan, yung haharasin kayo ng haharasin, babaragin kayo ng babaragin, no? Hanggang sa bumigay kayo, magkakaroon kayo ng anxiety, depression, no? Yun ho ang gusto niyang mga yan. I hope na sagot ko po itong katanungan na ito at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.